Nakakita ka ng isang panaginip at tumama ito sa aktwal na pangyayari. Ganito raw nangyari kay Rudy Baldwin at ngayon tila tumutugma siya sa malakas na lindol sa Davao Oriental. Sa isang Facebook post noong July 10, 2025, ibinahagi ni Rudy Baldwin ang kanyang vision. Nakita niyang ilang lugar sa Pilipinas ay mararanasan ang malakas na lindol, kabilang ang Davao, Surigao, Cebu, Jensan at Zamboanga. Sinabi niyang paulit-ulit niyang nakita ang mga ito sa kanyang panaginip at tinawag niyang huwag maging kampante dahil hindi biro ang hamon ng kalikasan ngayong taon. Maraming netizen ang nagulat, lalo na nang sumabog ang lindol sa Davao Oriental kamakailan, na tila ba tumutugma ang kanyang sinasabi sa nangyari. Pero hindi rito nagtatapos ang kwento. Sa nakaraang mga linggo, naganap ang isang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at sabay-sabay na pagyanig sa La Union at Baguio na nagdulot ng pinsala sa maraming bahay. Ilang araw lamang ang lumipas, tumama ang isang 7.5 magnitude sa Davao Oriental. Matinding pagyanig, pagbagsak ng istruktura at malawakang takot. Kasabay nito, naglabas ang PHIVOLCS ng tsunami warning, kaya maraming residente sa baybayin ang lumikas. Bagamat kalaunan ay inalis dahil walang kakaibang galaw ng dagat, nananatili pa rin ang pangamba. Sa vision ni Rudy, nakita rin niyang magkakaroon ng malalaking sunog sa Davao malapit sa bodega at tindahan ng alahas. Binanggit niya bilang babala na may posibilidad din na tulay ang masira dahil sa tindi ng pagyanig. Noong February 19, 2025, sinabi rin niya, isa ang Davao sa mga makakaranas ng malakas na lindol, malaki at biglaan. Pero may isang detalye sa kanyang vision na marami ang hindi napansin at malapit na nating marinig iyon. Habang lumalala ang aftershocks sa Davao Oriental, ilang netizen ang nagsabing nakakakilabot ang pagkakatugma ng sinabi ni Rudy sa aktwal. Ayon sa ilang post, parang binasa niya ang hinaharap, tila binaliktad niya ang manibela ng kalikasan. Sa isa niyang vision, sinabi niyang madalas niyang makita ang mga lugar na iikot-ikot sa pangyayari, hindi lamang isang beses. Malakas ito, damay ang mga kalapit na lugar nito. Mangyayari ito sa magkaibang araw. Ngunit ang pinakamalupit, may nakita siyang isang tao malapit sa warehouse ng alahas at isang tulay na magigiba, at hindi lang yan ang nagulat ang marami sa kanyang sinabi. Isipin mo, nasa loob ka ng bahay, biglang umuuga ang lupa, ang mga pader ay nanginginig at sa labas mga tao'y nagtatakbuhan. Marami ang nagulat at napamura. May mga batang humihiyaw, may matatandang lumabas ng nagtataka. Tila ba nasaksihan agad ang hinulaang vision, hindi lang bilang pansariling panaginip, kundi bilang babala na maaaring maiwasan kung handa tayo. Sa gitna nito, maraming nagtatanong, legit ba si Rudy Baldwin o isa lamang itong pagkakataon? Ngunit hindi maikakaila, may malalim na epekto ito sa puso at isipan ng mga tao sa Mindanao. Ano ang susunod na gagawin natin? Sa puntong ito, nais kong itanong sa inyo, kung nakita nyo ang vision na katulad nito, ano ang unang gagawin nyo para maging handa? Mag-comment kayo sa ibaba. Mga hakbang para maging handa, alamin ang evacuation routes at safety zones sa inyong lugar. Maghanda ng emergency kit, tubig, pagkain, flashlight, gamot, papel at ballpen. Magplano ng komunikasyon sa pamilya sakaling mawala ng kuryente o signal. Ayusin ang mga bahay na maaaring maging panganib, humiwalay na dingding, sirang bubong, anumang pwedeng bumagsak. I-monitor ang PHIVOLCS at NDRRMC updates, lalo na kapag may report ng malalakas na pagyanig. Marami ang nagsasabi na si Rudy Baldwin ay nakikita ang mga pangyayari bago pa man ito mangyari. Isang uri ng modernong orakulo sa digital age. Ngunit marami rin ang nagsasabing kailangang maging kritikal. Hindi lahat ng vision ay natutupad at maaaring may coincidence din. Ang mahalaga ay kung may babala, huwag baliwalain. Kung may takot, gawing motibasyon para gumawa at hindi matulog ng kampante. Sa huli, maniwala ka man o hindi sa vision, ang totoong kapangyarihan ay nasa paghahanda at pananalig. Huwag nating hayaang ang takot ang mamayani. Gawin natin itong paalala na tayo'y dapat maging handa sa anumang oras at sama-samang tumulong kung may sakuna. Kung sa tingin mo ay may hatid itong halaga sa iyo, like muna tayo. Comment below ng iyong opinion o karanasan mo sa lindol at subscribe para sa mga
mga susunod pang episode na may hatid na impormasyon at babala para sa ating lahat. Maraming salamat, ingat kayo palagi at sama-sama nating harapin ang hamon ng kalikasan.